Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At mga kapanalig, sama-sama po tayong dumulog sa Panginoon ng awa at manalangin. Hilingin natin na nawa sa ating po pagtanggap sa banal na Eucharistia ng kanyang mahal na katawan, tayo po ay tunay na karapat-dapat at may kalinisan ng kalooban, katatagan ng pananampalataya. Kaya't sa mga sandaling tayo nagkulang sa pananalig, nagkulang sa paggawa ng kabutihan at pagmamahal, dumulog tayo sa awa ng Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming pagkilala ng iyong anak para sa amin na buhay talaga. Kami naway maging kasalan niya pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagat siya ang tagapamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco, upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib ng bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglalakbay si Saulo patungong Damasco. Nang si malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasob siya, at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus ang inyong inuusig," tugon sa kanya. "Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sino man. Tumindig si Saulo at inilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. "Ananias, ano po iyon, Panginoon?" tugon niya. "Pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo," sabi ng Panginoon. Siya'y nanalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel.
at ipaalam ko sa kanya ang lahat na dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nakapakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, minalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nang kasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayun din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. At mga kapanalig, napakapalad po natin pag binabasa yung ebanghelyong ito sapagkat tayo po ay recipient, tayo po ay palaging tumatanggap na ang banal na Eucharistia, yung tinutukoy ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon na kanyang laman, na kanyang dugo ay walang iba kundi ang banal na Eucharistia. At lahat tayo ay kumakain at ng ating mahal na katawan ng ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Kaya sa atin pong mananampalataya sa ngayon, ito po ay malinaw na malinaw. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, nagtatalo-talo ang mga Hudyo. Hindi nila maunawaan o matanggap man lamang ng kanilang pananampalataya na tunay na tatanggapin nila ang Panginoon sa pamamagitan ng tinapay ng buhay. Hindi ganoon ang kanilang pananalig sa Panginoon.
At kung kulang ang pananalig mo, paano ka magiging karapat-dapat? Kung kulang ang pagiging matiwala mo sa Diyos, paano ka tatanggap ng tunay na mahal na katawan ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi ba? Pero sa panahon din natin ngayon, nandun naman yung pananalig. Pero ang tanong, buhay ba ang ating pananalig? Hindi natin pwedeng sabihin na walang pananalig kasi yung mga Hudyong yan, kaya ganyan. Pero tayo, sasabihin natin, tayo may pananalig. Kuminsan, ang problema, akala natin sapat na yung tayo'y magsabing nananalig ako. Pero lagi natin tandaan na upang maging karapat-dapat tayong tumanggap ng mahal na katawan ng Panginoong Hesukristo, hindi lamang yung bastang sabihin mong nanalig ako sa Diyos, kundi dapat isabuhay mo ito. Isabuhay. Paano mo tatanggapin at kakainin ang mahal na katawan ng ating Panginoong Hesukristo kung ikaw mismo ay hindi karapat-dapat? Naalala ko, nung kakain na kami ng tanghalian, nung bata kami, nanonood kami ng TV ng kuya ko, nilapitan po kami ng nanay namin. Sabi ni nanay sa amin, "Oy, kakain na tayo, maghain na kayo doon sa kusina, yung plato, yung kutsara, tinidor, yung baso, ilagay nyo na sa mesa at kakain na tayo." Tumingin sa akin yung kuya ko at ang sabi, "Len, ikaw na. Nagwalis na ako kanina sa kwarto eh." Sumagot ako sa kuya ko, "Bakit ikaw lang ba nagwalis? Nagwalis din ako dito sa sala. Ako kaya nagwalis dito sa ibaba." Sumagot ang kuya ko, "Kahit na, mas mahirap magwalis sa itaas. Biruin mo, yung ilalim ng mga kama, winawalis ko. Mahirap kaya iyon?" Sumagot naman ako, sabi ko, "Ba kuya, sa akala mo madali ding magwalis dito sa ibaba? Mas malawak itong winawalis ko sa ibaba kaysa doon sa itaas. Pagkatapos, may ilalim din ng supa na kinakailangan kong abutin. Baka akala mo ikaw lang nahihirapan?" Sumagot naman ng kuya ko, "Bakit? Akala mo madaling magbuhat-buhat, mag-usad-usad ng kama, tsaka kabinet, ha?" Nag-away kami, sabi ko, "Basta, nagwalis na rin ako, bakit sasabihin mo na ako ang maglagay ng pinggan samantalang tapos na akong magwalis? Ikaw naman." Sabi ng kuya ko, "Ikaw, babanata kita dyan, sinabi ng ikaw na ang maglagay doon ng pinggan eh." Tahimik yung nanay ko nakatingin sa amin. At habang kami nagtatalo ng kuya ko, sumagot ang nanay ko, "Mga anak, sige, ako na lang." Tinalikuran kami ng nanay ko. Narinig namin kumakalampag yung mga pinggan, kumakalampag yung mga baso, yung mga kutsara at tinidor. Narinig ko na nanay ko na naglalagay ng mga pinggan. Nag-guilty ako. Nag-guilty ako. Pagsilip ko, nakita ko nakahain na. Sabi ng kuya ko, "Naghain na si nanay?" "Oo, ikaw kasi eh." Sabi ko ganun eh. "Ikaw kasi, ayaw mo pang ikaw ang maglagay ng pinggan eh." Sumagot ang kuya ko, "Anong ako? Ikaw nga diyan eh." Narinig kami ng nanay kong nagtatalo na naman. Sabi ng nanay ko, "Tumahimik na nga kayong dalawa, di ba ako na nga naglagay ng pinggan? Kung ayaw niyo, di huwag." Sabi gano'n ng nanay ko. Nang nakaupo na kami para kumain, hindi ako makakain. Hindi ako makasubo. Hindi nga ako makapaglagay ng kanin tsaka ulam sa pinggan. Nakakaramdam ako ng guilt. Kakaramdam talaga ako ng guilt. Tapos tumingin ako sa kuya ko, hindi rin siya makakain. Nakaupo lang. Hindi kami parehong makakain kasi alam namin na meron kaming kasalanan. Kapag pala meron kang kasalanan, ang hirap kumain. Di ba? Nagigilty ka, parang hindi ko deserve na kumain ngayon kasi napakasama ako, pinasama ko ang loob ng magulang ko, nakipag-away ako sa kuya ko, pagkatapos ang tamad-tamad ko, hindi ako karapat-dapat kumain. Hindi ako karapat-dapat sumubo. Hindi ako karapat-dapat tumikim ng ulam. Sabi kong ganoon sa sarili ko. Kaya hindi ako nakakain. Hanggang sasabihin ng nanay kong, "Sige, di kayo makakain ano? Kasi wala kayong pinaghirapan man lamang na paghahanda ng pinggan, kutsara, tinidor para kumain." Di kami kumikibo. Sabi ng nanay ko,
Sige, kumain na. Kung sino sa inyo ang maghuhugas ng pinggan mamaya, kumain na. Nag-unahan kami ng kuya kong kumain. Nag-uunahan kami kumuha ng ulam. Kasi willing na akong maghugas ng pinggan. Huwag na lamang magalit ang nanay ko. Anyway, hindi ako karapat-dapat. Di ba ako, alam nating lahat yon, yung salitang hindi ako karapat-dapat na tumanggap sa iyo. Yun ay sinasabi natin bago tayo tumanggap ng komunyon. We are not worthy. Kaya mga kapanalig, sana sikapin nating maging worthy tayo. Kahit hindi tayo karapat-dapat, sikapin nating manalig sa Diyos, gumawa ng kabutihan, at magsisi sa ating mga kasalanan at pagkukulang upang tayo'y maging karapat-dapat. Amen. At mga kapanalig, sama-sama tayong dumulog sa awa ng Panginoon. Binibigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa Kanya lahat ng ating mga pangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagbumula ng bagong buhay. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkus higit na manalig sa Diyos araw-araw, kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot na patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamagitan ng pakikipag-isa sa kanila ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin nasa langit, binigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pagkipag-isa sa Kanya, kami ring lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng Kanyang katawan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awang gawin mong banal ang mga alay naming iyo ng kalugdan.
at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pagdiriwang paghahain ng Mesiyas sa maamon tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mo minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Iyong Diyos napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunihain, sarili ay hinihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay, kalis at kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan,
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. At bilang isang bayan ng Diyos at tinipon sa pag-ibig, dumulog tayo sa Ama, sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan sa bawat isa. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos,
nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, ni Jesus ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako ng aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na paikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, nagutos si pagdiwa ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At isama din po natin, sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain po kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayan tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan. Tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama, nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal ito, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan po na may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin naman lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayong makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Sa
Panem de cielo prestitisti eis. Omne delectamentum inseabantem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribeque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iudites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Hesu Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Hesu Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalin-sinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.